What is up, yo mga katropa? It's me, your boy. You know what it is? Then, back it up again with another Thoughts ni Ben episode. So for today's Thoughts ni Ben episode 8 is we're gonna talk about something. About love pa rin, about experience ko sa love. And may nakapagtanong kasi sa akin kaya ako naisipan gawing contents to. Pero, yun nga, yung tanong niya kasi is, have you ever experienced that you are willing to wait tapos bigla kang ginose nung inaantay mo? Kumbaga bigla siyang nawala. So, have you ever experienced? So, di nyo malalaman. Naranasan ko ba o hindi? Pero bago yun, alam nyo naman dito sa Thoughts ni Ben, nakakasabihan. Puro man kalokohan pero meron kayong matututunan. Let's go! Intro! Pasok! Loyal ka dun sa partner mo is hindi mo na kailangan mag-cheat mo. Kung talagang vlog na season 4, Thoughts ni Ben. Sabi namin, way back 2020. Naramdaman ka na yun. So yun guys, we're gonna talk about ghosting. Okay, yun yung topic natin ngayon. Pero bago natin umpisahan tong Thoughts ni Ben episode, syempre nais ko muna magpasalamat kay KTR Pikoshi kasi she's the reason kung bakit may Thoughts ni Ben contents tayo dito sa vlogging channel natin. Kasi before kasi, konting trivia lang, nag-come up siya sa akin. Nung kakabuo pa lang ng KKRP Production. Nag-come up siya sa akin, nag-approach siya sa akin na what if we have him, gumawa ka ng content sa channel mo na kung saan you're giving advice to people when they needed it. Kumbaga parang kikwento mo yung experience, kikwento mo yung bagay na yun, ano yung thoughts mo about that thing, and bigyan mo sila ng advice bukod sa thoughts or opinion mo about dun sa bagay na pinag-uusapan. Yun yung sinabi niya. Yun yung dahilan kung bakit nabuo itong Thoughts na event content natin. And fly high KTR Pikoshi, big salute sa'yo, and we all miss you. So guys, so we're gonna talk about ghosting. Ano ba yung thoughts ko about it? Ano ba yung experience ko about it? Well, I have my first time experience on that shit. Actually, first time ako. First time pagdating sa willing to wait, pero yung ghosting, ang daming beses ko nang naranasan yun. Pero, yung mga nakaraan kasi, they showing some interest. Tapos, bigla silang nawala. Bigla silang nang ghost. Pero this time kasi, yung experience ko ngayon is, I'm willing to wait, tapos biglang nang ghost. So, yun. Kasi ako before, nagawa ko na din magantay. 2 years. 2 years of waiting on a girl na I like the most. Her name is Aljin. Okay, kung basta, Aljin yung pangalan niya. Sikreto na lang yun. Before yun, way back 2020 I think. 2019 and 2020 ko siya inaantay and nung time na naging ready siya, meron na pala siya. So, that's it. Sobrang sakit. Pero alam, move on na tayo sa past. Let's bring up the future. Let's talk about the future now. Dahil present pala, hindi future. Let's talk about the present. So, ang tanong kasi nung viewer na yun, nung katropa natin na yun, is, have you ever experienced that you are willing to wait tapos bigla kang ginost nung inaantay mo? Yes, I experienced it. Dito nyo malalaman yung kwento kung bakit na nabuo yung Butterfly song. Tapos kung ano ba yung about din sa Butterfly version 2 na nakaraan. Okay? Dito nyo malalaman yung behind it, yung story behind it. So, sabihin na natin, I've been admiring this girl from afar. Kumbaga, same as Lala. Before, fan lang talaga ako. Fan. As in, pero hindi ko nakilala si Lala sa TikTok. But this one, nakilala ko sa TikTok. Internet love eh. Talagang hindi na ako susubok ulit sa internet love na yan. Man, that was the last time na susubok ko sa internet love. Siguro kung susubok ulit ako or magta-try ulit ako na mag-love someone again, is yung personally na lang, yung mga kasama ko na lang, at least makikilala ko, di ba? At least makikilala kayo ugali niya. Kasi naman, internet love, words lang yung kaya nila ibigay, di mo makikita yung actions, di ba? Like, di ba? May point ako doon. So, yun nga, kagaya ng sinabi ko. I've been admiring this girl for afar. Way back, June. July. June. Way back June. Hindi ko na sabihin yung pangalan niya kung mag-drop name eh. So, yun. I've been admiring this girl
naging fan niya ako. Hanggang sa nakita ko yung bio niya na may Facebook account niya. So, tinry ko kasi ina-admire ko nga siya. Like, ang ganda niya, simple lang. Like, hindi naman kasi ako hindi yung tipo kasi hindi yung sobrang ganda. Kumbaga yung simple lang talaga. Simple, but, joke lang. Simple pero, may ganito. At maganda yung ugali. Yun yung sinabi. Yun yung gusto ko talaga sa babae. Yung simple lang, matalino, pero maganda yung attitude niya. Kumbaga hindi ugaling basura or ugaling patapot. Tapos yun nga, tinry ko. Agad ako sa kanya, in-accept niya ako. Hanggang sa nag-chat ako na sabi ko, ganito, ganan, ganda mo, ganan. Sabi niya, weba, ganan. Pero that time kasi dalawang isip ako kung itutuloy ko ba yung conversation. Kasi natatakot ako na baka the history will repeat itself again. Na makakakilala na naman ako, tapos same as that shit pa rin yung mangyayari, same shit pa rin, alam yun, kung ano yung nangyari nung nakaraan, mangyayari ulit, ganun. So, nagdalawang isip ako, tutuloy yung conversation. So, siguro mga 2 to 3 days kong pinag-isipan, kasi my decisions always takes time now, kasi hindi na ako yung basta padalos-dalos sa lahat. Pero, pagdating sa mga bagay na taking chances, taking risk, doon ako nagpapadalos-dalos kasi pag tinakes time ko yun, yung chance mawawala yun. So, yun yung sabi ko. So, yun. Pinag-isipan ko hanggang sa napag-isipan ko, sige, tuloy na natin to. I'll just go with the flow. Kumbaga kung ano mangyari na. Hanggang sa, yun, nagkausap kami, ganito ganan. Inamin ko sa kanya na ina-admire ko siya. Sobrang tagal na, kumbaga fan niya talaga ako. Like, it's been a pleasure to know her. It's been a pleasure to talk to her. Kumbaga, yun yung naramdaman ko. Sobrang thankful ako. Kasi, she understands me. And then, also, she saves me a couple times. I think, pwede na natin sabihin yun. She saves me a couple times. But, the pages suddenly turn. Kumbaga yung nakaraan, it repeats itself. Just like the one na pinag-isipan ko nung una. Nangyari. So sabi niya kasi hindi pala siya ready to be in a relationship again or to be in love again. So sabi ko, I'm willing to wait. Ilang taon, ilang buwan, kahit gaano katagal yan, I'm just willing to wait. Yun, nag-rehired ako dun sa barista. Nag-rehired ako bilang barista ulit para makapag-ipon to just met her. Kasi taga Bulacan siya, Claridel. Laguna ako, Kalawan. So, ang layo. Long distance, like, damn. Long distance only works on people na marunong magtiwala at sa marunong magtiwala. Doon lang talaga nag-work yung LDR. Pag marunong ako magtiwala, mag-work yung long distance relationship. Pero, yun nga, kidding aside, we're getting sidetracked. Sabi ko, willing to wait ako kahit ilang taon yan. Sabi ko ganun. Tapos, the pages suddenly turned, yung history, it repeats itself. Bigla siyang naging cold, yung mga replies niya or responses, it takes minutes. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na talaga siya nagsisin sa mga chats, hindi na siya nagre-response. And then I suddenly think that, okay, I'm done. Kasi I'm not the same heaven that you know before na hahabulin yung mga taong kahit alam kong ayaw naman sa akin. Kumbaga ako hindi talaga ako first-worldly people. First-worldly person. Kumbaga kung ayaw mo sa akin, edi wag. Hindi kita pipilitin, hindi ko ipipilit yung sarili ko sa lugar na hindi naman dapat kong kalagyan. Yun yung sinabi. Yun yung pinagbago ko ngayon. Yun yung lesson na natutunan. So, ayun, hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakapag-usap ng matino ulit. Hindi ko pa nalilinaw kung anong dahilan. Pero, I don't think na I want to hear the reason kasi wala eh. Kasi, sinabi ko sa kanya na babalik ako kasi gusto ko din muna ayusin yung sarili ko. Sabi ko, are you willing to wait? Sabi niya, antayin niya daw ako, ganito. But, yun, wala naman. Sabi ko, mag-judge pa rin ako sa'yo, pero not all of the time. Kasi gusto kong mag-focus muna sa sarili ko para baguhin yung sarili ko, para ayusin yung mga bagay na
hindi talaga maayos sa sarili ko. Tapos yun, hindi na talaga kami nag-uusap, like, dude, hindi na ulit. So, talagang literal naging multo yung paru-paro. So that's why Katie Harper Production decided to write a song about past. It's called Butterfly version 2, Nakaraan. Yun talaga yun. Yun yung about dun. Kumbaga, itatalakay dun yung story na nangyari before hanggang sa present. Yun. Okay, abangan nyo na lang yun. Next year sa volume 2, kasama yun. Kasi yung Butterfly version 1, kasama yun sa volume 1. And currently, I think few songs na lang tapos na ang volume 1. And isa pa lang yung music video na nagagawa natin. And yan, before ako magbigay ng advice, syempre, August 21, pa-plug ko muna. August 21, the premiere of Bituin version 3 Bitawan official lyric video. At 1 PM, premiered po siya dito sa vlogging channel natin. Abangan nyo, mismong birthday ko yun. And may surprise soundtrack tayo na i-release that day din. Abangan nyo yan, okay? Abangan nyo yun. Abangan nyo yun. Kasi yung song na yun, sobrang, it means a lot to me. Kumbaga parang, since hindi pa naman ako magta-turn 18, sobrang, isang linggo pa. So sabi ko, gumawa kami ng kanta. Sabi ko, huwag niyo akong susalatan ng kanta, gusto ko manggagaling sa puso ko. So yun, nagawa ko yun, sobrang gandang pakinggan kasi it means a lot. Kumbaga, sobrang deep nung meaning. So yun guys, ang advice ko lang dun is never trust people. Kumbaga, nakilala man natin personally, nakilala man natin internet, yung mga salita nila huwag natin basta pagkakatiwalaan or paniniwalaan. Bakit? Kasi pwedeng hanggang salita lang sila, hindi nila i-show yung actions nila. Kumbaga parang kilalanin talaga muna natin yung tao before tayo umamin na gusto natin sila. Pero ang advice ko lang doon sa mga nang-ghost, imbis na i-ghost nyo, sabihin nyo na lang na hindi nyo gusto. Kasi syempre, pag ghost nyo kami, yung mga kagaya ko, umaasa kami na may chance. Tapos bigla nyo i-ghost, syempre masasaktan kami deep inside. Kumbaga masisira na naman yung tiwala namin sa mga tao kasi ghost nyo kami. Imbis na sabihin nyo na hindi nyo na lang kami gusto, matatanggap pa namin yun. Mas mabilis kami makaka-heal doon kasi hindi na naman kasi namin ipipilit yung sarili namin sa taong hindi naman kami gusto. Gets nyo? Kasi gets ko. Siyempre, advice ko yun. Sana gets nyo. So, yun yung advice ko. Never trust people. Kumbaga, magtiwala kayo 50% lang. Huwag buo. Tapos, kilalanin nyo muna. Okay? Bago nyo sabihin. And then, sa mga nang-ghost, ang advice ko sa inyo, sabihin nyo na lang na hindi nyo gusto kaysa naman i-ghost nyo, di ba? Okay, yun lang guys. So, if you like this Thoughts na Van episode, please drop a like, share, subscribe, and hit the notification bell. At kung gusto mo shoutout, comment down below na hashtag po shoutout po. And I'll pick 5 person and I will shoutout them to the end of the freaking video. Stay lang guys, mag-film pa ako ng MCC kasi magbabalik na po ang MCC next week. August 18. Yes, sobrang excited ako kasi na showing na po yung Deadpool 3. So, ayun yung pag-uusapan natin doon, si Wolverine. So, sobrang excited ako kasi eto na naman yung MCU hype ko like, damn. So, ayun lang guys, peace out, signing off, and see you to the next Thoughts na episode. Bye! Peace out.